Okay, sundan natin to. So, tingnan natin kung gaano ba aganda ito sa gabi. Haha. Ang gulo-gulo. Basta sa traffic tapos magulo. Ayan, medyo familiar na tayo dito, guys. EDSA is the key. Ayan, guys, sobrang traffic. Pero anyway, ayun nga. Review natin tong DJI Osmo Action 5 Pro in terms of night mode. Ayan, kung mapapansin nyo, no? So, current settings natin dito, naka 2.7K lang tayo, resolution. 30 FPS. Tapos, syempre, naka-on yung night mode niya. Tapos, yung rock steady. Tapos, yung wide niya, sakto lang. Ultra wide yata tawag doon, sakto lang. Kasi, meron siya yung FOV Plus. Tama ba? FOV Plus. Na kung saan medyo may distortion na ako nakikita. Kung gusto yung ganun, ang pangit. Parang may magnifying glass, something. Na kung nagpa-practice ka na singitan, punta ka dito sa EDSA. Ay, ang gulo-gulo. So, that's the current setting we're using right now. Tapos, microphone natin, lavalier mic lang to eh. Mostly kasi, yung camera natin, ginagamit ko madalas, gabi. Ayun. Very, naman siya. Convenient gamitin, itong DJI. Versus dun sa ginagamit ko before. Well, anyway, it's a 360 camera kasi, so magkaiba ng output, it captures differently kasi 360 camera po siya. Gusto ko sa kanya yung reframing kasi. So the thing is, hindi pala siya maganda in terms of night mode. This vlog is for the people out there na nag-iisip bumili ng DJI Osmo Action 5 Pro at gagamitin nyo sa night ride ninyo. So sa tingin nyo, maganda ba siya? Ayan. Ito siya pagkagabi. Diba? Hindi ako masyadong marunong ng manual settings, so I prefer more on auto settings. Dito kasi pwede kang maglagay ng mga presets mo. So which is one click lang, pwede ka na mag-change ng iyong preset. O kung kahit preset sa camera man yan, preset sa pang daytime mo, preset mo pang night vlog, pwede. Diba? So napakadaming niyang options. Kaya nagustuhan ko tong DJI Osmo Action 5 Pro. Kasi dun sa mga reviews na nakikita ko din online. But yeah, this is the DJI Osmo Action 5 Pro. Let me know in the comment section if pasok ba ito sa panlasa ninyo. Pero for me, mga napansin ko lang naman, number 1, ang nagustuhan ko pala sa kanya is magaan. Ayan, magaan siya. Hindi mo na kailangan ng dive case just to use underwater, pero may specific meters lang siya. Ang dali niyang i-mount. Pero mo magnetic mount siya, pero siyempre wag lang ma-miss yung paglagay mo, 'di ba? Since it's a magnetic, pero may support siya na close nag-hold dun sa camera. At saka yun pala, itong DJI, meron siyang internal memory. Parang 47 gig yata. In terms of night mode, ang ganda naman siya, guys, di ba? Nagamit ko na rin to nung one time na medyo umuulan. Confident ako na gamitin siya sa tag-ulan kasi waterproof. Yan, guys, let me know in the comment section if insights nyo regarding this action cam, or kung nagpaplano ka bumili ng action cam na ganito, sa tingin mo ba worth it ang pagpa-purchase mo sa ganitong brand? Isabi nyo pala tayo, guys, dito na tayo baba. So yun, guys, see you again sa next vlog. Peace out.